So good morning, sir. So this is my tutorial to our given project activity. So this is CRUD. So what is CRUD stands for? CRUD stands for create, read, update, and delete. So ito po yung components. Create, read, update, delete. So create adds new record. So nasa word na mismo, create means gagawa. So create adds new records. For example, a new user or product. Then read retrieves data. Example, viewing all users. So halos lahat, so itong mga to is all, from its word, read. Nandun na mismo yung meaning, update, delete. Nandun na rin. So, halos lahat naman tayo is alam na to. Then, data management provides a structured way to handle data in application. So, ito yung mga importance ng CRUD. Then, user interaction enables users to input, view, modify, or remove data. Maintainability, so promotes organized code and simplifies data flow understanding. Then, development foundation forms the basis for web and mobile applications and APIs. So, punta naman tayo sa code. So, I have the video na sa paggawa nito. So, let's go sa create. So, sa create page, ang ginagawa nito is to create gaya na sa sinabi ko nung first sa introduction ko. So, dito is gumawa lang tayo ng form. Alam naman natin na ang form is used to submit a file or to post a file. Then, sa action is na-provide lang tayo ng route. So, mapapansin is merong at CSRF. Hindi siya magpo-post kung wala to. I don't know kung bakit, pero sa Laravel lang ata nag-work to eh. Then, meron tayo ng error message kung sakaling nagkaroon ng error dito sa ating pag-input sa username, magkakaroon siya ng error message. For example, the given name is already used, or ganun, ipukan niya. Then, after that is meron tayong button, which is kapag nindot tong button na to, magka-create user na. Punta tayo sa edit.blade. So, dito tayo sa edit.blade. So, if parehas lang siya dun sa ginawa natin kanina. Pero, ito kasi is nag-iba na siya ng action or ng route, which is users that update na siya. And itong $sign user is kinukuha niya yung user daw. Then post method put, ibig sabihin ilalagay niya, kumbaga i-replace niya. Then punta sa index. And sa index naman is meron tayo dito na yung table. Then for else, so ibig sabihin meron kanto eh, parang if else siya, pero ginagamit siyang easy way to retrieve the error. And
TD means table. Table R is, TR means table row. And href, nagkuha lang tayo ng route. Then, this is for edit. So, kapag pinindot daw yung edit, pupunta sa route na users.edit. Ganon din sa sa ating delete. Then, kapag submit, magpo-post na siya. Kaya nung sinabi ko, kailangan itong CSR. Then, dito sa empty, sabi niya kapag empty daw, yung or kapag wala siyang mabasa, wala siyang ma-read doon sa table, magkakan siya, magpiprint out siya ng no users found. Then, meron din tayong dito create new user, which is magkakan siya href, so link siya. Then, kapag pinindot yung create user, pupunta siya sa users.create. Punta tayo sa users.blade. So, bali yung content. So, dito tayo pupunta kapag sa kunwari itong index natin is this. Kunwari, may something tayong pinindot, kukuha nung edit. Dito ngayon pupunta kung saan more on functions, more on functions like ito. Sa, itong Ajax URL route to index of users. Kumbaga ito yung ito yung syntax. Dito nakalagay yung mga syntax, yung function ng bawat code. Well, dito sa index is parang lang siya. Parang front page lang siya. Kumbaga hindi ito yung mag-edit, hindi ito mag-delete or something, hindi ito yung nagpa-function. Kumbaga HTML lang to. At itong users.play, siya yung nagsisilbing back-end natin. Then, itong welcome.blade, wala to eh. Hindi ko na nagamit to. So, huwag natin pagsinin. So, balik tayo sa create. Create means to add. Then, edit means to update something in the table. Then, delete means to remove. Then, read is to show. Right? So, punta tayo ngayon tingnan natin yung code. So, naglagay na ako dito ng database. Naglagay na ako dito ng table value. So, tingnan natin. C1C, meron tayong table value na dito. This is G_A, B, C, J, full name, email, address, DCLK, zip code 123, and the password is hindi siya as in mababasa kasi siya naka-hash. So, dapat ganito talaga password for privacy. And as you can see, ID is 2. Let's try yung ating ginawang website. So, itong nakikita nyo ngayon is already components of GRUD. Ito ay ang read, which is sinuo niya yung laman ng table. Ngayon, try natin mag-add, which is click natin yung create new user. Username, so dapat unique. Ibig sabihin yung hindi yung as in hindi dapat magaya ng iba. So,
Hindi pa. Kung nagre-record ako. Nagre-record ako. Email, dapat unit din. First ko. Then address. Si code. Then password. So, wait lang natin. So, yun, nag-create na siya. Then, tingnan natin sa database ngayon kung talagang nag-add siya. So, refresh lang natin. So, same lang siya doon sa website natin titingnan. Try naman natin siyang i-edit. Alisin natin itong C. Update user. So, yun guys, naalis na yung underscore C. Try naman natin itong delete. So, yan, C2 at saka 6 yung ID. So, meron din tayong notification dito which is sinasabi niya kung i-delete niya. Are you sure to delete something? So, yun, delete. Oh, naalis na siya guys. So, ganun po gumagana ang ating code. Thank you for watching.